Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nagtatrabaho dito sa Middle East, specifically dito sa Riyadh. Magandang araw sa inyo mga kababayan. Para ito sa mga nagbabalak na magbakasyon sa Pilipinas o umuwi for good, tapos meron na silang malaking ipon o sapat na pera para iuwi sa kanilang pamilya o mag-for good na sila sa Pilipinas. Para sa inyo to, makinig kayo mga kababayan dahil mahalaga na mag-ingat tayong lahat. Kung ikaw ay magbabakasyon sa Pilipinas at mayroon ka ng pera na kalakihan, ipadala mo na lang ito sa iyong malapit na kamag-anak, nanay, tatay, kapatid o sa iyong sarili mismo. Padala mo ito, huwag mong dalhin pag-uwi mo sa Pilipinas dahil ngayon delikado na. Hindi delikado na maraming magnanakaw, hindi lang yon. Dahil sa Pilipinas, lalong-lalo na sa ating mga OFW, nagsibalikan na naman ang mga masasamang loob na nagtatrabaho sa airport. Meron na naman sa kanila yung kinukuha yung laman ng mga bagahe natin at higit sa lahat ay kukutungan tayo, pipirahan tayo. Lalong-lalo na yung mga OFW minsan na walang kaalam-alam, yung mga inosente, yung mga kapag sinita, sige na lang makikipag-areglo para lang makauwi sa kanilang pamilya. Mga kababayan, wag po tayong magpapaareglo lalong-lalo na kung wala tayong kasalanan. Dahil sa Pilipinas, bumalik na naman yung tanimbala. Kaya kung ikaw ay magbabakasyon, wag mong bunggahan. Magsuot ka lang ng naayon o maayos na kasuotan. Huwag kang masyadong magsuot ng mga mamahalin. Dahil kapag nakita nila na mamahalin ang suot mo, Diyos ko, kukutungan ka nila. Kunwari, may dala kang hindi ka aya-aya hanggang sa makipag-areglo ka o magbigay ng pera, inabawasan pa yung ipon mo na para sana sa pamilya mo o mag-for good mo sa Pinas. At kung inyong napanood ninyo sa istorya ni Juan, yung mga ginto o alahas na bumibili dito at nilalagay nila sa mga tamar o nilalagay nila sa ano pa man na pinagtataguan nila, last time nakita ko na nilagay sa dates, yung dates na medyo dried o tamar. Nilagay doon yung ikaw o ginto alahas. Pwede tayong bumili ng ganon dito. Hindi naman kailangan ilagay pa sa kung anong-anong bagay para lang maitago natin. Kasi makikita rin naman yan sa machine. Makikita din nila, mabubuko ka rin. Sa pinakamagandang gawin, kung ikaw ay bibili ng alahas dito sa Middle East, kailangan may dala kang resibo. Lalong-lalo na kung yung alahas na yun ay medyo mamahalin. Medyo malaki-laki ang halaga, so kailangan magdala ka ng mga resibo. Hindi lang alahas, kahit yung mga cellphone na medyo malaki ang halaga, kailangan lagi kang may bitbit na resibo para hindi ka mautakan o kahit naman hindi ka utakan, hanapin pa rin talaga sa iyo. For sure lang, for safetyness, magdala ka ng resibo. Dahil nakita ko sa isang video na nilagay sa tamar, sa dates, at saka sa yung palaman. Hindi yun maganda. Kasi parang nagnakaw ka nun eh. Parang kinuha mo yung isang bagay tapos itinakbo mo, inuwi mo. So para maging safe ka, maging legal, is magdala ka ng resibo. And yung pera mo, ipadala mo sa pangalan mo. Para na rin sa awareness ba na hindi ka makutungan. Dapat din alert tayo sa ating mga bagahe. Kung maaari ay takpan natin ito o tawag doon i-wrap natin. Meron ito dito sa airport, yung nagra-wrap, mga 30 riyal to 40 riyal ata yun. So pag-uwi ko, i-wrap ko yung sa akin. And pagdating mo rin sa airport, kung ikaw ay magkakaroon ng connecting flight, huwag kang sasakay sa mga taxi o sa kahit anuman mag-o-offer sa'yo. Dahil pag alam nilang OFW ka, peperahan ka nila. Lalong-lalo na yung bagong salta taga-probinsya, tapos connecting flight sila, sasakay sila sa taxi, bagong salta sila, titingnan ka ng driver ng taxi. Kapag alam niya na medyo igno ka, alam niyo yung ignorante, yung bago-baguhan pa lang sa mga syudad, kahit nakarating na ng abroad, meron pa rin naman talaga mga ganun eh. Katulad ko, igno. So ililibot-libot ka lang niya, sabihin mo punta ko Terminal 2. Terminal 3, lilibot-libot ka lang yan, tapos papabayarin ka ng malaki. Kasi alam kasi nila pag OFW, kunwari big time, hindi nila alam, uuwi lang tayo, puro eye bag, stress, depression na ang iuwi natin para lang makapagpahinga. Pero ang gagawin nila, pipirahan ka nila at ililibot-libot ka lang nila. Wag.
dapat maging mapagmatsyag. Mayroong mga shuttle bus na naghahatid every terminal sa airport. So, dapat marunong ka palaging bitbit mo si magtanong. Magtanong ka sa guard at sa mga kasamahan mo na may connecting flight, and then sumakay ka sa shuttle bus dahil libre lang ito. Kung ikaw ay connecting flight papuntang Visayas, papuntang Mindanao o saan mang panig ng probinsya ka, huwag kang magsasakay-sakay ng taxi, lalong-lalo na sa panahon ngayon na lahat talaga is kailangan na matindi na ang pangailangan, kakapit na sa patalim. Kaya kung ikaw ay connecting, sumakay ka sa shuttle bus dahil ito ay libre lamang. So, kailangan mo rin gumawa ng e-travel para i-declare doon yung mga bit-bit mo, yung mga dala mo, yung mga pasalubong mo sa mga kapitbahay mong chismosa, sa mga marites mong kapitbahay. Siyempre, pag uwi ka ng Pilipinas, ang mga mata nila nasa yung mga laser na yung mga yan. So, kailangan i-declare mo yun sa e-travel. Kung ikaw may dalang medyo malalakang ginto, medyo may dala kang mga kung ano-ano, i-declare mo yun doon para na rin sa safetyness mo. Ngayon may mga kababayan, may umuwi, napanood ko to sa TikTok. May umuwi na isang OFW, tapos may dala siyang alahas. Ngayon, sabi doon sa nagbabantay sa Bureau of Customs na, bakit ka may alahas? Katulong ka lang naman sa Pilipinas. Mga kababayan, dapat marunong tayong magsalita ng karapatan natin. Marunong tayong mag-stand up. Hindi lang tayo basta tatahimik. Kasi si kabayan tumahimik lang siya eh. Hindi niya ipinagtanggol yung sarili niya. And porkit ba't katulong lang hindi mo na kayang bumili ng mamahaling cellphone katulad ng iPhone, mamahaling Samsung, and mga alahas. Para sa kaalaman dyan, kahit katulong lang yung tao, katulong lang yung trabaho dito sa abroad, malaki naman yung sahod. And kung marunong ka lang, kung masinop ka, kasi kadalasan sinasabi na wala namang ipon yung mga taga-abroad, lalong-lalo na yung mga DH, dahil pinapadala nila. Mali kayo dahil may mga DH na hindi sila nagpapadala. Nagtrabaho sila para sa sarili nila, para may pambili sila sa mga pansarili ng pangangailangan. Dapat marunong tayo. Yung kababayan natin, hindi siya nagsalita. Tumahimik lang siya. Katulong ka lang tapos may ganito kang mga alahas. No, kapag sinabing katulong ka lang tapos may ganito kang alahas, sagutin mo na hindi lahat ng katulong ay hindi kayang bumili ng ganyan. Dahil kung ano man ang sahod mo, ikatulad rin ng sahod nila. Dahil malaki ang sahod natin dito, so hindi ka nagpapadala at bumili ka ng para sa sarili mo. Wag mong hayaang maliitin ka na kahit sino man dahil lang sa katulong ka. Dapat marunong tayong sumagot, lalong-lalo na kapag nasa tama tayo. So mga kababayan, huwag tayong susyunga-syunga. Dapat marunong tayo. So yun lang, sana makinig kayo sa lahat ng mga sinabi ko dahil mahalaga na mayroon kang kaalaman, mahalaga na mayroon kang pinaglalaban ang sarili mo. So sa lahat ng uuwi, uulitin ko, dapat ay kung may pera kang medyo malaki-laking halaga, ipadala mo na lang sa iyong mga kamag-anak, sa iyong pamilya, or ipadala mo na lang sa iyong sarili. Kung ikaw may mga alahas, may mga kung ano pa mamahaling bagay, i-declare mo ito sa e-travel, and of course, ay dapat may dala kang resibo na binili mo ito dito sa Middle East na nagpapatunay na binili mo ito sa legal na paraan. At ngayon, kung ikaw naman ay connecting flight, please kung maaari wag kang magphoto. Mayroong mga shuttle bus dyan, sumakay ka ng shuttle bus, dapat marunong kang magtanong. Dapat palagi mong bit-bit si Magta para hindi ka magulangan. And be alert sa mga bagahe mo. Dahil ngayon, katulad ng sinabi ko kanina, nagsilipanan na mga halang ang kaluluwa na naman sa paliparan ng Pilipinas sa airport. Wag mo masyadong bonggahan ang attire mo dahil yan ang magpapahamak sa iyo. So mag-iingat po tayong lahat. Yun lang. Ramadan Karim sa ating lahat. Sayonara. I love you.